Okay, welcome pong muli sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At palagi ko sinasabi doon sa ating mga baguhan pa na ako ay hinahanap sa Pilipinas. Ako po ay wala sa Pilipinas dahil dito po ako nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, Gunsmith at Consultant. 20 years na po ako dito, magpapa 21 na ngayon July. So, wala po akong shop sa Pilipinas. At yung mga nagtatanong din ng mga gustong bumili about sa gun store po tayo magtanong dahil ako po ay hindi nagpo-promote ng mga gun store dahil hindi naman nila ako pinagpo-promote. Okay, yan. At bago ako magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin. Actually, tatlo ang may tanong na relevant. So, pag-iisahin ko na lang ang kasagutan. Isang video na lang ito. Ang sabi ni Chona De Vera, Sir, paano naman malaman, sir, kung gaano kalakas ang dapat gamitin na bala? Hindi naman narinig dito sa video. Okay, sasagutin natin yan. At sabi naman ni Entremitado Pasio, Sir, paano ba makasisiguro na ang underload at reload na bala ay na mabibili ay hindi magkakaroon ng tendency na mag-squib load o bumara yung tingga sa tubo ng barrel pagkadelikado. Maraming salamat po, sagot. Okay, yung mga squib load, yun yung mga heads na hindi lumabas sa bala, sa tubo. Okay, at si Bubulik Black naman, ang sabi naman niya ay, Sir, tanong lang, may recoil is sabi niya, my recoil spring is 18.5 pounds. My mainspring is 18 pounds. Okay po ba sa full metal jacket na bala? Sana masagot. Salamat po. Okay, bago natin sagutin yung tatlo na yan ay gusto ko lang pasalamatan at meron ditong isang bata na magpapasalamat. Gusto ko lang magpasalamat kay Noli Peace America dahil yung una mong palipad ay ibinili ng reading glasses ng isa nating siya yun, no? Ibinili ng reading glasses ng isa nating estudyante na nahirapang mag-aral dahil yung may diferensya ang mata. So ayan yung gusto ko lang mag-report sa inyo na talagang napupunta yung mga pinadadala ninyo sa ating mga beneficiary. So hindi lang baon ang naibibigay natin sa kanila kundi yung mga needs pa. Meron tayong binigyan ng computer, meron tayong binigyan ng laptop, at meron tayong binigyan ng printer, meron tayong binigyan ng cellphone. Yan, binibigay. At maraming salamat sa iyo, Noli Peace America ng Virginia, USA. Yung iyong pinadala na, yung unang padala mo yan, ay dinagdagan ko lang ng konti. At yan na, nakabili ng salamin yung bata. At tuwan-tuwa sa iyo. Magbibideo daw siya at personal na magpapasalamat sa iyo. Okay, at sana marami pa ang tumulong sa ating YouTube channel. Meron tayo dito number para sa GCash. May mga nagpadala na rin dyan. Sana magpadala ulit kayo. Okay, para makatulong naman sa mga pambaon ng ating 6 na estudyante na mga anak ng single parent na hirap makapag-aral. So, ayan. At sa katanungan naman, ang una kong sasagutin dito ay, Sir, paano naman malalaman kung gaano kalakas ang dapat gamitin na bala? Hindi namin narinig. So, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo kung gaano kalakas na bala ang pwede ninyong gamitin dahil hindi ko hawak yung baril ninyo, hindi ko matitesting. Dahil ang sabi ko sa inyo ay depende sa lakas ng inyong recoil spring. Paano ko sasabihin? Hindi ko naman alam kung ano ang lakas ng inyong recoil spring. Ang sabi ko nga sa inyo, ay testingin ninyo yung baril ninyo, lagyan ninyo ng isang bala, pag ipinutok ninyo at hindi nag-open chamber o nag-open slide, ang ibig sabihin yan ay mahina yung bala ninyo,
malakas yung spring na nagpapabalik-balik lang tayo na sagot eh. Malakas yung spring ninyo, hindi kayang itulak ng puwersa ng bala. So, bumabalik yung hindi maka-eject. Malakas yung recoil spring nyo. Anong gagawin ninyo ngayon? Dalawa lang pagpipilian ninyo eh. Magpahina kayo ng spring o magpalakas kayo ng bala. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung gaano kalakas ang bala na gagamitin ninyo. Sabi ko nga, kayo ang mag-tune up. Sabi niya, sir, paano namin malalaman kung gaano kalakas ang bala na dapat naming gamitin na bala, hindi na narinig sa inyo. Okay, may sagot dito si Rinaldo Arsinio. Sabi niya, tama ka, sa bala ang basihan. Sa akin 230 grain, gamit ko, spring ko ay 16 pounds. O, okay yun. O, kita nyo, bala talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga may 19, bumili kayo ng isang kit na bala. Isang kit na, mababas na naman tayo nito ni Okay. Sorry kung may ako, alam ko, binabantayan ako ng mga, nagbabas dyan, sino yung buzzer natin. Okay. May tatlong, 5 pa nga kung makakapamili kayo ng isang kit na bahala na kayo kung anong brand, hindi ako mag-ano ng brand. Meron 12 pounds, meron 14 pounds, may 16 pounds, standard, ang standard talaga 16 pounds. Merong 18 pounds na pang P+ o yung mga pang combat load. So, kayo talaga ang kung ano yung spring ninyo, itutuno ninyo yung lakas ng bala ninyo. At kung ano yung bala ninyo, itutuno ninyo sa spring ninyo. So, hindi ko masasabi na eksaktong lakas ng bala. Hindi ko masasabi na underload, na minor load dahil baka ang spring ninyo ay 16 pounds. O, ang minor load, pang mababa na pounds ng spring. So, hindi ko talaga masasabi sa inyo. So, ang ko lang sa inyo, panoorin ninyo mabuti at unawain ninyo aking mga videos. Dahil ito talaga, nagpapaulit-ulit na ako ng kasasagot dito eh. Nagsasawa na rin ako. Hindi ko masasabi sa inyo dahil hindi ko alam kung anong spring ang gamit ninyo, kung anong lakas. Dahil nga, kaya nga ang 1911, naglabas ng mga maraming lakas ng, ito ang kaganda sa 1911 eh. Naglabas ng maraming mga spring na lakas dahil nga may mga nagre-reload. Hindi naman lahat ay bumibili ng full metal jacket. Kaya nagkakamiron ngayon ng malfunction. So kaya may mga spring talaga na dapat at meron din naman nagmo-modified. Panoorin na lamang ninyo aking mga videos, lahat yan, nandiyan ang kasagutan. So, hindi ko masasabi kung gaano kalakas ang ibabala ninyo dahil hindi ko naman alam kung gaano kalakas yung inyong recoil spring. Okay, mamaya sasagutin ko yung dahil dapat itutuno rin ninyo ang niyan, ang mainspring. Mamaya sasagutin ko yung tungkol naman sa mainspring, kung ano ang kaugnayan niya sa recoil din. Okay, so yan, nasagot na natin yung una. Hindi ko masasabi dahil hindi ko alam kung gaano kalakas yung inyong mainspring at yung inyong recoil spring. Hindi ko gaano kalakas. Kayo talaga ang magtutuno niyan. Tinuruan ko na kayo kung paano pagtuno. Kayo na lang. Okay. Sa katanungan naman ni Entremitado Pasio, sir, paano po ba makakasiguro na ang underload at reload na bala na mabibila hindi magkakaroon ng tendency na mag-squib load? Yung squib load, yung bumabara sa tingga, yung tingga sa tubo ng baril na napakadelikado. Okay. Unang-una, yung squib load ay wala talagang makakaalam niyan. Kami dito ang binibili namin bala dito ay, kung kami bumibili dito ng bala ay container. Isang container, 20 footer na container. Yan ang mga bala namin dumarating dito. Pero, nasisingitan kami ng squib load ito, mga squib load dito. Yan nasisingitan. At tinuruan ko na rin kayo kung paano tanggalin yan sa baril. Yung iba, ginagawa kong dami bullet. Inuglo ko sa sa empty shell. Walang
ginagawa ko. Marami. Nasisingitan kami. Mga full metal jacket na yan, ha. Kasi nga, milyon ang dumarating sa aming bala dito, pero mayroong nakakasingit. Mayroong nakakasingit. Dahil minsan, nagmamalfunction din siguro yung factory. Kasi kung makikita, kung mapapanood ninyo yung ano na yan, yung factory ng bala, ay ang bilis niyan eh. Ang bilis niyan. Talagang ano, may nakakasingit pa rin. Dahil machine ang gumagawa niyan. So, may nasisingitan na. Kasi ang squib load, minsan, konting-konti ang powder. Minsan talaga, walang powder. Walang powder yung ano lang ang primer lang. Ang primer, kayang palabasin ito eh. Kaya itong palabasin. Pero hindi lalabas sa tubo. Kumbaga, kaya itong ihiwalay dito. Kung primer lang, ihiwalay itong head dito sa ano. Kahit yan ay primer lang. Pag pumutok lang yung primer, at konting-konti lang ang napalagay na powder, squib blue dyan, hindi yan lumalabas sa baril ng bala. Hindi lumalabas. So, ganun. So, walang halimbawa ito, kamukha nito, ito, walang powder. Hindi mo na, ito kasi, hindi mo na makakalog kung kumakalog ba yung powder sa loob. Hindi. Hindi mo na maririnig yan. Awan ko kung gamitan mo ng stethoscope yan. O hindi naman, o isa-isahin mo ba? Hindi mo talaga malalaman. So, ayan ang kasagutan dyan. At yun namang mga nagre-reload, minsan, pumapalya din. Minsan, pag-pump, kasi yung nagre-reload naman, pag-pump na ganyan, babagsak yung ano. Minsan, nagmamalfunction din yun. Lalo na kung, ako yung nagre-reload, hindi ko inuubos yung, yung powder dun sa kanyang tubo, yung sa kanyang lagayan. Tinitingnan ko lagi. Pag mababa ng kalahati, nilalagay ko ulit doon sa level ng full bucket. Yung gravity minsan, pag konti na yung nakalagay doon, may ano kasi may parang tangke, yung reloader, na doon mo ilalagay yung mga powder, yung powder nakalagay doon. Siyempre, pakunti ng pakunti yan. Siyempre, pag konti na yun, yung gravity, kasi babagsak yan babagsak pag tapat ng basyo, pag pump mo na ganyan, automatic yan. Yung gravity, minsan konti na, hindi na sapat yung ano. So, doon nagkakamero ng squib load. Tip ko yan sa may mga reloader. Pero, ranas na yan ang mga may reloader. Kaya nung minsan, ang ginagawa ko, gumawa ako panganya ng takalan Tinatakal kong ganyan Tapos, iniisa-isa ko pagka yung yung lalaban ako ng kompetisyon at gusto ko makasigurado. Magtitimbang ako tapos ilalagay ko doon sa takalan ko. Yung mga kompetisyon ko. Para sigurado ko na yung walang squib load. Sinisigurado ko, nilalagay kong gano'n, nakatakal yun. Siguradong hindi magkakaano yun. Hindi, takal yun Yung basyo ng 22, sinukat ko doon yung tinimbang ko na grain. Tapos yun, para sigurado ko na talagang kita mo Pag ako'y lumalaban ng kompetisyon, ako'y nagre-reload pa. Ganun ginagawa ko. Dahil nga minsan yung pang-reload, minsan yan 1 in a million, 1 in a thousand, nagmamalfunction yan. So, ganun talaga, hindi natin malalaman kung ano. Pero, sa pagre-reload naman ito. Sa pagre-reload kasi, pag bumili kayo ng powder, mababasa ninyo doon kung ano ang weight ng inyong head. Ito. Kung ano ang weight ng inyong head. Ay may nakalagay doon kung ilang grains ng powder ang dapat ninyong ilagay. So, yun ang recommended. Dapat hindi lalampas doon lumampas man konting-konti lang, pero wag lalampas ng malaki. Dahil sisirain naman yung baril ninyo. Okay? So, may recommended ron. Na kasi ang mga powder iba-iba din yan Iba-iba din yan, hindi naman isang brand lang yan Iba-iba din. So bawat powder may naka-recommend doon na kung ilang grains na kasi meron niyang smokeless, Bitaburi, mga ganyan. Ang dami niya na klase ng powder. So nakalagay doon. So kung ikaw ay kaya pag gusto ko halimbawang mag-minor load, ay
magtatakal ako ng ano ng mga 10. Tapos itatry ko 'yan. Siyempre, ramdam mo 'yan at kuminsan pag may chrono, pinapadaan niya sa chrono kung papasa sa chrono, kung minor load o major load. Yun talaga makakaalam niyan. Pero kung ikaw ay sanay namang humawak ng baril, mararamdaman mo naman yung recoil kung tama o enough sa iyo. So ganoon na talaga ang pag-ano niyan. Hindi naman ikaw siyempre, pag ikaw ay nag-testing at nag-squib, ay siyempre hindi mo itutuloy yun, mag-a-add ka ng ano dun. Kaya nga may trial akong ginagawa. So, halimbawa, pumutok ako ng 10, o 20 na, may nag-squib dun, ay mag-a-adjust ako ng powder. At tatandaan ko na yon. So, depende na talaga yan sa nagre-reload. Okay, depende yan sa nagre-reload. So, ganun talaga ang yung mga squib load yan ay malas na bala yan. Defective ang tawag namin yan eh. Defective ammo yan eh. So, talagang malas ka pag natapatan ka ng squib load, lalo na kung ikaw ay nasa kompetisyon. At kahit nga, yung nga, sabi ko nga, ang mga bala namin dito, puro full metal jacket, puro factory load. Pero, ang dami pa rin nakakalusot. Merong isang batch kami dito, ibinalik namin. Siguro may nagka-diferensya yung machine. Ang dami naming squib load. Magagaling naman yung aming mga instructor. Talagang maagap yan. Talagang hold on agad yan. Pag matatalas ang tainga ng mga instructor namin. So, walang nasisirang baril na agapan. So, dapat, kung ikaw ay shooter, alam mo talaga yung squib load sa dinig pa lamang. At tinuro ko na rin yan sa video natin kung paano mo malalaman na squib load yung putok. Okay, so, wala talaga makakaalam dyan na ano. Alangan namang ikaw ay nag-reload na hindi mo tinesting. Siyempre, pag nag-reload ka, titestingin mo muna. Hindi ka muna mag-reload ng marami. Kamo anong ginagawa ko. Magre-reload muna ako ng mga ilan, tapos pupunta ako ng firing range, titestingin ko yan. Kasi nga, baka yung napasubrang kuripot ka naman sa paglalagay ng powder, mga squib load na inilagay mo, konting-konti na lang yung mga ano mo. Kasi kaya nag-squib load, ay konting-konti lang yung nilagay na powder. At kuminsan nga, wala pang powder, primer nga lang. So ayan, wala talagang makakaalam kung squib load. Okay, kaya pag ikaw ay nag-reload, itry mo muna. Kung ikaw ay nagbawas ng powder do sa recommended ng brand ng iyong powder. Yan. So punta naman tayo dito sa katanungan ni Bulbulik Black. Ba, maganda ito si Bulbulik Black parang gusto ko itong pangalan na ito Sabi niya, "Sir, tanong lang, my recoil spring is 18 pounds. Main spring is 18 pounds. Okay po ba na FMJ na bala?" Sana masagot. Okay. Lagi ko nga sinasabi na malalaman mo kung okay kung ipinutok mo ng isang bala lang at nag-open slide. Pag nag-open slide yan, okay yan. Sa yung bala na ginagamit mo. Kasi hindi ko naman alam kung ano yan. Okay. So, ganun ang pagtitesting talaga niyan. Dahil sa tingin ko 18 pounds yung kasi ang standard naman ng mainspring ay 25 pounds. So malambot yung 18 pounds na recoil na mainspring mo. Malambot. So kasi yung mainspring may din yan sa may epekto din yan sa pag-recoil. Bakit kanyo? Pag matigas ang inyong recoil spring, yan kasi tinutulak din yan ng slide So magiging matigas din ang pag-atras ng inyong pag-atras ng inyong slide pag recoil. Kasi nga yan ay apektado ang slide niyan kasi matigas ito.
kumbaga mahirap itumba ang kanyang ano, kanyang slide, ang kanyang hammer. Kakamali tayo. Oh, so bakit mula sa 25 ay may gumagamit ng mga 18 at 19 pounds na mga shooter? Ayan, may video na rin tayo niyan. Kasi nga, pagka 18 pounds, ang iyong mainspring, malambot ikasa. Dahil malambot ang iyong mainspring, malambot itong itumba. Kung yan ay 25 pounds, medyo mahirap yan. Medyo mahirap itulak yan. So, advantage yan sa mga shooter. Advantage sa mga shooter yan. Pero, ang disadvantage niyan ay kung ang gamit mo na primer ay hard primer. Pag hard primer, may posibilidad na mag-misfire. Kaya, naka-tune up pa rin. Naka-tune up naman ang inyong mainspring sa inyong primer. O, dapat ninyong malaman. O, mababas na naman tayo dito. Naka-tune up yan. Dahil, siyempre, paglambot ng inyong mainspring, pag hina ng palo ng hammer, pag hina ng ano dito sa primer, kung hard primer yan, hindi ko sinasabing hindi puputok. Posibleng mag-misfire. Posible. So, kaya nga, dalawang primer ang inyong mabibili. Light primer at hard primer. So, dalawa yan. So, siguraduhin lamang ninyo na light primer ang inyong primer kung naka 18 pounds ang inyong mainspring. Kaya, yan talaga ang tinutuno dyan. So, sana malinawan ang lahat sa isyong ito. Tungkol sa mainspring, lakas ng bala, sa lakas ng mainspring. Pero kung kayo ay military, enforcer, mag 25 mainspring na kayo para sure na po na malakas ang palo ng inyong hammer. Siyempre, paglakas ng palo ng hammer ninyo, pag sure ball yan sure ball yan sa primer, para sa akin Okay. So yan. At pinangako ko naman sa inyo na kung meron kayong hindi na unawaan sa aking mga videos ay sasagutin ko. Kaya sinasagot ko yan. So, okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At babasahin ko lamang yung ating mga community spotlight. Nagpalit na kasi. May mga bago na tayo. Okay, yung ating community spotlight of the week. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Tommy Aparachi, nagbabalik, ay 100 plus ang kanyang engagement. Si Danilo Prudencia ay 20 engagement. Si Amboy Llanes ay 38 ang engagement. Si OFW Pinoy ay 1 ang engagement. At si Lorenzo Lindres ay 46 ang engagement. Okay, shout out kay Tommy Aparisi, kay Danilo Prudencia, kay Amboy Llanes, shout out, kay OFW Pinoy, shout out, at shout out din kay Lorenzo Lindres. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.